usa ta man to may isuon sa pag disco karon sa pagtuon sa pulong sa ilong nga mao iya sa pag pinatuloy tapos sa amahan mo ikaw ni nga takla sa pagtagon na kung pasalamat ang Ginoo Dios sumudi ikaw naghatag ka ng buhay sa ilang buhi ikaw naghatag ka ng luwas ikaw nagauban sa mga pagkatulog sa mga gabi ikaw naghatag ka ng nindot patawag katulon salamat sa protection isa pa man Lord Labos na salamat sa ibigay na naghatag ka ng ibigay na rin kami naghinusa niya sa mga dahil natin away Labos na salamat sa inyo na naghatag ka ng ibigay na rin kami mga pamalan mo sa ulong ng binago. Kung damang magpusa, yan sa Espiritu Santo, karoon ng tulong, maghatag ng magugang nilipay kadasi sa mga padayon ng alaga na kanino, maghatag sa mga magugang kahibalo, may tulong sa inyong kabukon o sa inyong kabukon o mahimok po kaming kahayag sa mga tao na naging proseso o sa po yung mga kiyasa Ginoo sa mga kinabuhi matag-adlaw sa iyo ang Diyos sa mga mas tulong sa buwan ko sa malayong klase sa mga Jesus. Amen. Okay, karon nga panahon no usa na naman ka Domingo mag 2026 na sa ato pa buong pasabot ato makita nga paspas ng dagat sa panahon. Di naman ito, wala naman ito ibawin nga di padugay na 2025, datang 2026 na. Kasagaran na ito mabasa sa Facebook, labi na kang panahon sa Christmas season, kayo mo niya nga Merry Christmas and Prosperous New Year. Ang pangunta ng mga iso, di naman ba yun? Nga ang matag tuig nga nagmuabot o ang bagong tuig muabot usa man ka prosperous New Year ato tanawon sa Biblia may igsoon kung ang atong panahon nga nagdagan paingon ba sa prosperous or paingon ba sa perilous. Okay, atong pasultihon ang Bible kay ang konsepto karon sa mga tao moabot na gani ang bagong tuig, bagong kinabuhi. Yes, tinuod na, bagong kinabuhi. Pero ang realidad, atong tanawon, unsa man yun ang mga panghitabo sa nagdagan nga panahon. Usa man ni ka panahon nga gitawag kong sa Tagalog pag manigong bagong taon, o sa Bisaya pa, giingon na itong bulahan nga bagong taon, bagong tuig. Unsa pa gadon? Atong tanaw na igsoon ng Biblia karon, nga diin mao ni atong mensahe. Okay. Ako sang ipadayag kadto karon ang atong pagtulunan. Okay. Ang pagtulon nato karon na igsoon ako ning tulunan o facing the reality of the last days. By the way, salamat guys kung bisita na. Dati bisita niya po dyan nato. Bisita kauban na to. Dili sa kanang sa komunidad. Sa ingatong bisita na to kay naman sa lain niya po ba. Lain niya katigong. Pero ditambong sa itong katigong garon. Salamat. Nay, yung kapakya sa inyong pagkakaroon. Okay. Ang uluban, balik ko na ho. Gamoy nabukan sa itong mensahe karon. Facing the reality of the last days. Facing the reality of the last days. Okay.
Facing the reality of the last days. Sa ito pa, ang last days di ay, doon na siya reality. Atong tanawon mga igsoon, unsa mo day ang realidad sa umaabot ng panahon o sa katapusan mga kapanahonan o sa katapusan adlaw usa day ang realidad. Ang realidad ba sa mas ingon sa kalibutan nga prosperous New Year or perilous New Year. Okay. Dato ba dunay realidad ang last days? Sa ito pa, ang last days ni ay, doon naman siya realidad sa last days. Bukod sa bukod, di na nakaikyas na ini. Kaya realidad mo doon ay realidad ang last days, nga dili pwede ang tao, nga dili matubang ini. Idza na dyan yung katubangon, sunod kay usa kini ka realidad. Bukod sa bukod, usa kini kakahintang nga tinuod, usa kini kakahintang nga may makaikyas. Ang pangutana karon kung saan man nato kini pagkatubang ang usa ka realidad niini nga kapanahonan. Saan to pagtubang? Kedua, unsa man di ay ang realidad sa moabot nga panahon. Okay, ito basahon ang ikaduhang Timothy Kapitulo 3 ngadto sa unahan. Ako na nang share may igsoon pero doon ako nakita may igsoon niya naghatag ko naghatag mo kadasi, no? Pag panayag usab niya kanino. Okay, we see the reality of the last days. 2 Timothy 3:1 and following. Basahan sa English mo, sa ESV. But mark this, there will be terrible times in the last days. Ano ha? In Biblia, there will be terrible times of the last days. Terrible. Ang laing term sa terrible in the last days, perilous. Perilous, not prosperous. Nato ba, kung nato yung basahon, kini itong gamiton, nag-ingon na balang kaswatan, but mark this, there will be perilous times in the last days. Ingon ang Biblia, ingon ang Ginoo, ingon si Pablo, iyan ang gitag-an umabot, iyan ang isay-isay ang umabot. Nasayon si Pablo sa umabot, kung tingano ang Diyos, nagpadayag niya kaniya mo na yung gisulat. Iyan kaning gisulat katong Timoteo, kay si Timoteo, mo kaniyang pastor sa Efeso. Ingon sila, there will be a perilous times in the last days. Wala mo yun ang Biblia, there will be a prosperous. No, what may go ng Biblia? What may go ng Biblia prosperous? No? What may go ng Biblia na there will be a prosperous times in the last days? Wala may go. Wala may go na ato yung mga nga what may go ng Biblia, what may go ng pulo sa Ginoo nga there will be a prosperous times in the last days. What may go? Klaro ang Biblia nga nag-ingon there will be a perilous times the last days. Iba mo exhort kung saan yung perilous? Kung saan nas Bisaya? Basa nas Bisaya? Iman di kini nga sa katapusan mga adlaw. Sa ito pa, gikan sa pagsugilo ni Pablo hangtod niadtong panahon ug hangtod karon. Sa katapusang mga adlaw. Iman di kini. Sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod. Perilous, malisod nga panahon. Ganun gitawag mo ni malisod. Atong tanawon ang ulo nga malisod. Nga gikan sa English nga perilous. Okay. Ang perilous malisod ang kitang awid dyan, no? Kung sa'y bot pasabot sa word nga perilous. Iyong inisigrigo nga kalipos. Kalipos. Kato ba kanang word nga malisod nga panahon, kalipos din na. Yes, spelling.
kalipos. Kalipos. Mo ni siya ang Grigo sa pulo nga malisod nga panahon. Ug mo po di ang Grigo sa pulo nga perilos, kalipos. Ang pastor. Unsa na lang bote pasabot sa pulo nga kalipos. Ang kalipos may igsoon, ingon din niya, the Greek word of perilos is kalipos. It signifies hard to deal with. Murag, kana bang lisod i-deal ba kanang alangitan dunay tao? Lisod na i-deal ni tawhana. Maglisod ka din kay nga naman, pwede ka lisod i-deal ni tawhana ba? Example na sila. Muna yung pasabot sa perilos. It signifies hard to deal with or hard to bear. Pagkalisod ni mong dalon. Pagkalisod ni mong dalon, pagkalisod sakton. Walang malisod. Perilos time kalipos. Kung ang usa ka versikulo ni ini ang masabtan na itong lisod na panahon nasa Matthew 28. Ang 8:28. Ato masabtan ang Matthew 8:28. Ang Matthew 8:28 nagingon ang pulong sa Ginoo din niya. Mo ni ang taong giyawaan ba? Nakita ba itong taong giyawaan? Okay. Tanawa. Matthew 8:28. Mo ni ang buti pasabot sa malisod. Kalipos. Buti pasabot sa to, hard to deal with or hard to bear. Ingon niya sa 28, kunya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara. Dito sa tabok sa lanaw, gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga labo nga gihimong lubnganan. Giyawaan kini mga tawhana. O bangis kayo. Busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Muna, datapad dito sa panahon ni Jesus, si Jesus na gikatagbo nga duha ka tawo giyawaan. Ug ang tawo giyawaan labihan ka bangis. Ug giingon dito nga kadtong dalana wa joy tawo muagi dito kay labihan ka bangis sa tawhana. Muna mo pasabot sa kalipos lisod. Lisod kadto, hard to deal with. Sa to pa, ang katapusan ng panahonan, hard to deal with. Dili prosperous, o dili usa ka perilos, kalipos living, hard to deal with. Lisod ka jud kini dalhon ni panahon na karon. E kanong lisod man? Kung sa man dai mo pasabot ni Pablo lisod. Lisod sa pagkaon dili. Lisod sa financial dili. Lisod sa economics dili. Dili ka na mo lisod nga buti pasabot ni Pablo nga there will be a perilous times in the last days. Dili ka na lisod sa pagkaon, dili ka na lisod sa kwarta, dili ka na lisod sa ekonomiya, dili ka na lisod sa politics. Unsa man ni pagkalisod? Okay, ingon dili ang mga igsoon. Muna ang number 1, ako sa isot ang isang tuntun. Muna ang point number 1. Sa facing the reality of the last days. Muna ang number 1 nga reality in the last days. The risky times of the last days. Okay. The risky times. So na risky. Perilos. Dangerous. Gano'ng dangerous din siya? Gano'ng malisod balik? Dili tungod kay ang panahon naglisod kay wa kay kwarta, wa kay bugas, tungod sa ekonomiya, tungod sa politics. Dili kini mo giingon ni Pablo nga maabot ang panahon nga malisod. Dili ka na pasabot sa atong kahimtang sa mga material gamutan, sa political gamutan, dili ka na. Ang disputa ni Pablo nga perilous times in the last days nga lisod na to dalhon, lisod sa to bear with o hard to deal with, hard to bear. Dili ka ng financial, dili ka ng political, o dili ka ng material nga kalisod. Ato pa ang kalisod na disputa din niya
nagisgot kini sa espirituhan mo kalisod. Nga naman, usap na ang kahimtang, nga lisod na kumaabot na panahon. Ingon ang Biblia. Tanaw na to, ingon ang Biblia. Ngunit kung naman ha, kinusa na ba, ibig din na to ng lisod sa bugas, lisod sa kwarta, lisod sa economics, lisod sa politika. Atong ibig din. Wala to, ibig din ang pinakatinood na kahimtang na lisod sa tao. Sa umaabot na panahon na nawa, di man gini, di man tihayan si Pablo, di man gini. But masunod, isil-sil ito kuna-kuna. Nga sa katapusang mga adlaw umabot ang malisod, nga panahon, nga naman, ang mga tao, maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Maha, natuloy ay, ang malisod na panahon, huwag kini naghisgot sa kalisod sa material, huwag kini maghisgot sa kalisod sa politikal, huwag kini maghisgot sa kalisod sa ekonomikal na aspects sa kinabuhi, kung dili naghisgot dahil kini sa kahintang sa tinuod na tao sa maabot na panahon. Nga, ibalik kini nga sa katapusan mga adlaw, malisod kini nga panahon. Kaya nga malisod na panahon, ang mga tao naghigugma o naghuna-huna laman sa ilang kaugalingon. Wa na'y paghuna-huna sa iyang nanay, wa na'y paghuna-huna sa iyang tatay, wa na'y paghuna-huna sa iyang son, wa na'y paghuna-huna sa silingan, wa na'y paghuna-huna sa kahit sa kalibutan. Ulos na may paghuna-huna sa ilong. Ang iyang ginahuna, ang iya na lamang kaugalingon. Lisod na naman. Muna'y lisod. Muna'y tingo ni Pablo. Muna'y kumutuoan natin. Prosperous New Year. Kung dali ka ito ko ng Prosperous New Year, pero imong i-define ang Prosperous New Year based sa imong kaugalingon, based sa imong family, based sa imong business, based sa imong katibukan. Di ka makayong Prosperous New Year. Di ka Perilous New Year. Madaili na kung kahintang sa matang tubig. Kaya lisod ang matang tubig. Kaya nga naman, ang kahintang ang tao, mahigong balas ng kaugalingon. Tinoon na. Di na to na pwede malikayan. Inumdumi na kayo igsoon. Bisa na kayo igsoon. Di na mo ginani mo sa mga puto panahon. Ingon ko ni si Kristo. Tungod, alam na nato. Magkaaway ang nanay ang anak. Tungod, alam na nato. Tungod sa pagtulungan. Muna yung malisod na panahon. Dili ang atong kawanpon. Kung nagawas niya na, usap niya ka malisod na panahon, tungod kay dili naman naguna-una ang mga tao laban sa iyang kaugalingon ug giingon niya naguna na higugmaon sa kwarta. Tanawa ha, arang ka dito sa English mo inon mga igsoon. Diba? But mark this, there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Lovers of themselves. That's this book. Basa ko. Kinahanglan ta mag-self-love. Mga igsoon sa nagpalit mo, self-love. Di ka kagugma sa isip. Dinudumi ha, kung wa ka nahigugma sa isip ka tao, wa ka nahigugma sa iyong kaugalingon. Muna'y tinuod. Mojo na'y tinuod ng kahintang. Kung wa ka nahigugma sa iyong isip ka tao, buti pa sa wa ka nahigugma sa iyong kaugalingon. Kaya ito niya, kung nahigugma ka sa iyong kaugalingon, higugmaon kung di mo ang imong isip ka tao sama sa imong kaugalingon. Nag-ingon nito naman, people will be lovers of themselves. Ikaw ba natin yan? Lovers of money. Lisod na panahon, lisod na panahon. Kaya ang tao, di naman siya nagugmas siya kagaling, kundi nahigugmas siya sa kwarta. Kung sabi ko sa Biblia, asa ang imong kasikasin, tuwa imong mahandi. Ang atong malihon, asa imong mahandi, tuwa imong kasikasin. Muna sa umabot na panahon ng tao, mahigugma naman siya kagalingon, o mahigugmas kwarta. May isa naman yung isutin ito yung Mario at kung mag-Bible study na yun. Dingog ko. Iba mo, nga sawa tayo kwarta, maguna-muna ta, nga Lord, dagay kong kwarta, kay muhatag ko sa husilingan, muhatag ko sa husukon, muhatag ko sa husikataw. Ingana na. Kasi mo, kung watay kwarta, malinguhat ta, nga, punta na may kwarta, kayo tapang ko. Pero nila tayo kwarta, mind you. Tinuod na. Tinuod na yun na. Sa utang may kwarta, ganahan ka magunahuna. Lord, nagayan mo kong kwarta, Lord. Kaya ako ihatag sa ginikanan, sa iso, sa silingan, sa taong angay na banganan.
Mga joke ka kayo, kay kwarta, ganahan lang kong tabang, kay kwarta. Pero na kay kwarta. Giplano ni Pablo, so maabot na panahon. Dili po si Luz Pablo, nakahibaw na sa Pablo. Nga sa maabot na panahon ng tao, may kumpos na kukulin mo, may kumpos kwarta. Na kay kwarta, di na kay sayang na. Tinuod na. Tinuod na sila. Muna kita mag-restaurant di oferta. Moronay butang ako yung puto. Pero imong puto, dalmo niya na. Moronay butang ako yung puto, pero mukontrol na to. Kita magpakontrol na lang. Pero giing-ingo na sa puso, mabot siya kita po. Okay? Lovers of themselves, lovers of money, giing-ingo na sa kanila, boastful. So maabot na panahon lisod ni Paulingan ang tao, boastful, hamdagiro. Hindi ba ka mahamdagiro? Nakay kwarta. Nahigugma na kasi mong kagaling tungkol sa kwarta. Natural, mahimok ang hamdagiro. Naigingon ni Pastor Sete kung makalimot na ang tao aron mahimok siyang God. Kaya ang tao ko, bisag creator na siya, gusto po siya mahimong creator. Muna po siyang Diyos. Muna ang mga tao karon gusto mahimong Diyos. Kung ingon ni Bishop Seth Kagunda, ako hinapot daw niya, posibleng isulting na suban, quotation, nga ang tao daw gusto mahimong Diyos, ginahanglan doon na siya 5 kajik. Kato na bumuduman pa nilo. Kaya karoon na rin doon. Ang tao mahimong siyang Diyos. Pero ang Diyos baka na mahimong siyang gamahan na siya po galing mo. Ginahanglan doon siya 10 kajik. Una, lovers of themselves, lovers of money. May mo grabe yung money. Mahimong ang Diyos niya. Nga naman, muli, 5 kajik, mahimong gamahan ng tao. Una, ang mahimong ang Diyos. Dili, Diyos na gamahan na ka ng boss ba boss? Mahimong ang Diyos. PowerPoint. Pinarahan ka kayo 5 kajik. Unang G, gold. Gold, nag-represent ka ng money. Nag-represent ka ng treasure. Pinarahan na kay gold. Kaya doon na kay gold, so ay buhaton mo. Doon na kay goals. Mabalik spelling sa goals? Dulo? Goals. At pag doon na kay gold, puti pa sa gold, doon na kay goals. Doon na kay nakakakuman ka. May gold tayo kahatag. Pag umalang, doon na kay gold, doon na kay goals. Kung saan, kinahanglan, natural, yung goals mong matawan, palitan mo, guns. Tawa ha? Gold. Muna ang tao nga mahimong Diyos sa itong galingon. Na siya gold, na siya goals. Siyempre, na ay guns. Kung naanan niya na, sa sunod, na kay guns. Na kay kaisog. Hindi makaisog. Kali na ka. Na may kwarta. Tanawan mo si Prosod sa Pilipinas ka naman. Kusay, sumutat na magbasa. May tao mamamatay, wala kasabot. Mamatay ka doon, nagagumusan ka doon. Pero kung sistema, tas kalibutan na yung soul. Ang kamaturan, mayroon muna. Yung sa pag-ilaw sa kamaturan, simple. Alam na kayo 5 kajik. Magkita naman, kaisog naman ka, powerful naman ka. Kalo kay gold. Na kay goals. Dahil mong goals na guns, apil po ka na guns. Ito pa na may kaisog. Ito pa, so hindi na mo. God ka na. Ayun mo ka. God sa ito. Muna kahintang sa tao ka. Gusto siya kahong. Mga isog, aho-aho ni Alisis. Di ko mo ha, di mantanan. Kaya mo bang tao nga datot ng adyo, unagan pa man pagka politiko. Tanawa na, ako mudagan ko pagkatuliko kay muservisyo ko sa naso. Gamay, hindi ka kaservisyo, hindi ka mudagan. Datot na ka, nanakay kwarta. Usatas inila sa pinakadatos Pilipinas. Di ka politiko ka, malikutabang ka. Pero ano mudagan sa politiko? Aron naman makatabang, nadato naman kagad, dato nanagan na ito eh. Ang nanagan mga dato. Pwede na silang mutabang, bisan pag di sila mudagan politiko. Pero nanagan ng politiko, ito ating power. Imagine ha, nanakay power, daan na din mo ng mga tao mo, umando mo,
Muna ikaw sa trending karon sa Facebook, social media nga kaya nimo i-bend ang law. Pwede mo lubangon o lisoon or sa nang building. I-bend mo ang law. Pwede mo balikugon ang law. Ano tayo ka mo? Kaya man yung mga tao na may kulit. Bilang anak yung patundanan sa taas. Ano yung lisod? Ano na yung ni Pablo? Nga sa katapusan na ako ng malisod din. Lovers of themselves, lovers of money, boastful. Kana kay guys, boastful. Kana ka guys, boastful na siya. Tingnan ang Biblia, boastful. Muna ang tinuod niya kung maabot na kalimita sa tao. Muna kaya tumalang doon, the risky times of the last is risky, perilous, dangerous. Nag-ingon din sa unahan, boastful o proud. Ingon ang Ginoo, ang mga proud, iyang paubos. Ang nagpaubos, iyang ipataas. Ang tanawon ang meaning sa proud ha, based na po sa Bible, based na po sa Bible, ay mo sa proud. Hindi ka ng proud nga, sama sa toong definition nga. Kaya bang doon na yung pag-thinking, doon na yung pag-away, ikaw ka Joy, sa-job ka mo, kung ang ka-job ka na ikaw sakto, proud ka doon kasi hindi mo dilig, kaya ingana ka proud. Ang proud, sumasaw na saktan sa Bible, ganang nervoso na tao. Mao na yung nakita sa tuha ka tao, maningat ko si Man, nag-ampo sila. Ningon na usa ka tao ang Parisiyo, Ginoo, di ako nag-ampo ko di mo, kay Bob sa Ginoo nga ako mutahid ko. Ginoo, kay Bob sa Ginoo nga nagpuasa ko. Kay Bob ka Ginoo nga mayo kong tao, di ko sama ng usa. Duha ba sa templo? Di ko sama ng usa nga imagine, lautan. Yan na siya. Kagatoy na ito ng lautan, ang propon, maglisod na ikangat sa langit. Tungkol sa iyong pagkamakasala, ningon sila sa lampo, Ginoo, kaluit ako, ingon nga tao sa kataong makasasala. Nangulis na ito ha, ingon ang Ginoo sa iyong parabol, nga ang gikinukan sa Ginoo, gibatanong sa Ginoo, katong tax collector. Ang tax collector, tawatan mo na ang tax. Lipungan ba? Dahil naging sila, usap ko yung nakasasala, ulit nito. Pag uli, kasala, mo gibatanong sa Ginoo kinutan. Ang ingon ang Ginoo sa parabol. Ang mataas, nervoso, ipaubos, panang pangupapos sa mataas. Ang question na ako, nganong ang presyo, itawag ba, papatas ko? Papatas ko siya, mo ni ang meaning sa patas ko na tao. Ang pagtao kay tas ko nervoso, mo ni ang tao, di mo ilang na siya makasasala. Natalaman sa lang po, ginuundi ko sama ni siya makasasala, himansay tanan, ginaot. Tanong ko, ang tao, di ko pinakuna sala. Wasan ko na unang makasala sa ang makasala, kung nanginahulan, so nagkalulis din ako. Wasan nanginahulan niya na? Nguna'y karbo, kanang tao makasala, kailangan nagkalulis din ako. Pero ang tao, mapagsanon mo na, Ginoo, pasay ko, kaluhin kita ko yung makasala. Nguna'y ang patao ka ng panahon. Di ba mo mga ison? Kinsa ni lovers of money, lovers of themselves, boastful, right? Di ba mo kinsa ni? Mga tao ni nga religyoso. Basta mo sa lahat. At kumalat mo ni. Ingon na din proud. Lagi ingon din abusive. Abusado. Ano mga abusado? Nakay gold. Nakay gas. Nakay goods. Gas. Nakay lovers of themselves. Lovers of money. Lagi ingon din abusive. Lagi ingon din disobedient to their parents. Ano ha? Sa umabot na panahon, nalisod kini nga panahon, kaya dili naman sila lovers of themselves, dili naman sila lovers of money, dili naman sila boastful, dili sila man pride, dili naman sila abusive. Ingon pa ito niya, nga muna ang kahintang nato halos sa itong pamilya. Ingon niya, ang mga bata, disobedience to their parents. Lisod, Diyos Pablo, pagkalisod. Sa ito yung hard to deal with. Lisod kini atong dalhon, di naman, mamuna yung kahintang at tinuod. Ang mga bata, ang anak, di na mo tao,
ingon, subok mo walang dungol kay kita. Kabayan na ikaw na ini. Mga bata, mga anak na to, anak kasabot, naunsa ka problema. Hindi naman halos butingo. Mga sabak ta, ginagmay ng mga sabak ay mura magbuo na, sakit na sughan, sakit na suto. Muna ikampo na nato. Muna kayo na sa panahon. Disobedience to their parents. Diyan may yung taglisod. Mura naman tag-relax. Relax ako sa panahon ba? Mura ba ka na baka ba? Kaya ba mo mga isod? Magkita ka nito gawin ka ng lisod. Di ba mabaka ka? Ikabantay mo? Lisod, yung gawin ka naroon. Nagalitan na example. Lisod, yung gawin ka naroon. Kaya mo kahit portaw, kahit ka di ba mabaka ka? Pero nga nung kasalan tao ka ng bisag hindi naman mabaka sa uapot ng panahon. Takti na rin. Wala mo tayo mabaka, wala relax lang. Ato lang yung naman may exobility. Gusto nga nung narelax sa tamang ka ng baka. The king of the disobedient to the parents, the king of the ungrateful. Dili Diyos na mapasalamat. Muna yun, so. Tao ka rin, nagpasalamat to. Nagbat na! Hindi ka rin yung Lord, salamat ka. Ibuhin pa ko nito kayo, ibaw ka na yung samtang tuog ka, tablangan patayan na may. Wato tayo sa labutan. Kung sa'yo yung kahintang samtang tuog ka. Pagkat sa may natog din hinga nakasabot siya natog sila. Gikan sa alas 7 gabi ikutog buntag. Wa ka kasabot niya na sa natog ka. Kusig di ko ang kas ginunay ng panahon na. Daghang pagit mo ka, pwede sakto yung bay. Kusig doon ka. Di ba? Di na mapasalamat to ng tao. Nigpata din sa pasalamat. Sa tibok adlaw sa imong buluhaton, bisag asa ka ginayon na sino kay. Hindubi ha, wa na makakasabot sa matag adlaw asa kay butang. Bisan tabuyon ka, karong adlaw sa bayan ko, no, di ka kaingon. Posible ka na adlaw na tawag nimo. Dali sa dili panson mantok ka. Kung pasabot ang matag nimo tang imong matag adlaw, wa ka masayo asa ka Panginoon, ug wa ka masayo unsa imong buluhaton na. Kung sa safety ka rin natin mong adlaw, ni ulit kas nung panimalay, na safe and sound kas nung kinaboy, Lord, Lord, salamat! Akong biyahe na ko, pasabot asa kong biyahe. Kini ako, kolektor ko, pasabot asa kong tinuod na ko yung mga lakpunon, pero di ka na lakpunon na ako, usay, di ka malakaw na ako. Ang wa malista niya, mo hindi malakaw na ako. Buot pasabot, di kita magbuot sa akong mataglakan sa akong pinagbuhay. Gawa mo kasabot, kinsa na matawahan akong katubang. Bakit nakasabot nga na? Muna, hindi ko rin na kahapon. Abot na ito sila ng salamat kung kung iwanan sa akong lakaw, kung ako masayot, asa ko yung gipeluna. Kung masayot din sa tao akong katubang, salamat ko din yung sila. Kuman sa pamilya. Jadi kagabi, ang buko, salamat. Mga tao na din na, isa rin pagpangaon. Hindi na ako pasalamat to. Kaya hindi magpasalamat na iso. Ingon yung Piyos Pablo, pasalamat na bisan ko sa yung dangat indo. Maayo mo na sa imong tinanawan, dili maayo sa imong pasalamat pinakay ka nang panghitabo dunay katuyuan ng Dios. Doon ang pasalamatan. Sige, magbutbot ng tao. Hindi ko nagsunahan, unholy. Natural din na sila Diyos. Hindi sila buwan na kinamay bala. Naging yung dili ka without love. Why? Ay, gumang. Kaya gumang na iso, muling bukus sa Panginoon. Muso na tinuwa. Ang gumang nabigan sa Diyos, may bukus sa Panginoon. Pero kini mga tawa na lovers of themselves, lovers of money, boastful, prideful, ungrateful, disobedient to their parents. What was about without love? The unforgiving. Dilit na mo sa iyo unforgiving. Iba mo mga ison. Iba mo nga sa dinang makasala ta, ipasayo ta sa Ginoo. Iba mo sa nagpasayo. Iba mo sa isayo. I-restore ang imong pagkaikaw. Sa una layo ka sa Ginoo kay makasala ka. Sa diha ipasayo ka sa Ginoo ang imong relasyon sa Ginoo na restore. But pasabot forgiving is restoring the relationship. Dili ka mo ingon nga igsoon ho lang ipasaylo ha. Sa mo sa pero cukup kalimot sa imong gibuhat. Hindi na pasaylo.
kalimot sa gipan pastor namin. Dili na tinuod na imo sa gipasaylo. Kaya ang tinuod na magpasaylo, imo di ba kasana, di ba nagubay sa relasyon. Imo si gipasaylo sa tumon. Gipasaylo nimo sa aron matakto sa relasyon. Restoration of relationship mo na pasaylo. So kaya naman iso, kung kay Kristo, labi na kung saan ang tawana. Yan ang bukad kung saan, nag-gusto ka pasaylo. Pero di na yung ala, ikaw mabibigay mo sila pasayloon. Ayun mo lang ito, pasayloan yung sweet ka tao sa mga huli pasaylo. Kaya kung huwag mo na pasaylo, asal na kaingon. Huwag na pasaylo, sige mo, asal na kaingon. Ipinutak na lang, imagine ha. Imagine mo na yung pinutak yung pasaylo, tapos gino-aro na langit ha. Yan ang kundiping, yan ang willingness. To restore the relationship. Una nga dyan mo, di na ligayang tuna. Ya, ako na rin pasaylo, pastor, pero di ko kalimot siya. Ito na, dili nga ang mindset sa pastor. Kaya pasaylo ka sa restore yung relasyon. Naaman siguro may pagbati mo, masakit ang pagbatian, ito na itong pagbati, napuntas kalimutan na anak. Pero kung dahil kabaturan ng suki. Mga panahon sa panahon ng hindi ng tao. Pantay mo sa bayan karon. So, ano po mga hambog na tao. Ito nila paro. Wala paro na dyan itong mag-ama ba ito? Nagkariton? Gusto nyo ay batasan, no? Pero tigsok pa sa tiko. Nagkala na rin dyan na ito. E kasi ako yung tino na lang kung mga ito. Yan ang nagtatrawa ito. Mapugiro na. Dali na ka mo pasaylo. Muna hati na pasaylo ng ino ni mukha na magpasaylo yung sunod sa din na magalimutan ng dibuhat din na pasaylo. Kung sa to pasaylo, pag-restore sa inyong relationship, balik dyan yung relationship. Unang buhay Kristohan ng magdumot. Ikay ba mo sila magdumot? Ingon ng uliya. Kasala mo sa pagpatay. Awa may kasala sa pagpatay, wag mo piling na patay. Ingon ng Ginoo. Ang tao nagdumot sa iyang isip ka tao, nakasala sa sala sa patay, wag ginapos na. Tinuod makakapatay, pero dumog na sampa na, parihan na. Ingon ang Ginoo niya na. Muna nga, pinuntan niya, masayloon ta. Pero sa panahon ka naman isod, ang tao, unforgiving. Sa Islander, kaya pag-istorya tumutumo, no? Islander mo sila na, hindi ko masadot. Tigutang-butang, Islander Usman. Ito magbutang-butang. Ang Bisaya ng Islanderos, hindi tigutang-butang. Bisaya anak ron bago, marites. Why? Di tawag ng marites kayo, hindi natin naman. Kasagaran sa storya, ang marites kayo na mapulong tumutumo ng butang. Marites, hindi gawa na. Dahil ipakina ba? Kasi karang may lipa kayo sa tinuod. Bakit ang lipa kayo yung gidaot? Na may gidaot, yung sutikas ka matuunan, yung gidaot na dito na tinuod. Oh! Muna nga igsoon, Islander. Nag-ingon din niya, without self-control. Hindi ka dyan. Hindi self-control, lisod din. Lisod self-control. Kaya nga naman, why tao nga maka-self-control siya? Ito na yung naman ha, why tao nga maka-self-control siya kaugalingon? Kaya nga naman, ang self-control, iyon ang Galasya, ang Galasya 5:22, the fruit of the Holy Spirit, diha mo sa self-control. Sa ito pa dahil, kining self-control, bunga kini sa talang Espiritu. Dili kini bunga sa iyong pagkatao. Kaya ang pagkatao nga makasala, wala self-control. Muna nga ingon ang Biblia, ang bunga sa Espiritu, ang gugma, ang kalipay, ang kaluoy, o ang self-control. Bunga ng sa Espiritu. Muna ang mga self-control ta, Lord, namangin ko Lord, ang mga self-control. Pero sa panahon ka Lord, malisod, ang tawa na self-control. Natural, wala sa self-control, kaya wala sa Espiritu sa Diyos. Kaya Espiritu sa Diyos, ang self-control, bunga sa Espiritu sa Diyos. Dahil mo din sunahan, brutal. Grabe no. Kung imong tanawin ba, may so, ang karakteristik sa mga tao, sa maabot na panahon kay Imperios, lakihan kalitan. Iingon sa lain term, wickedness of men. Ang pagkatatal sa tao, ang pagkapangis sa tao, muna na ito. Lisod na sila. Iingon na niya, paspasan ko, not lovers of
Kadud. Di na siya mahimugmas tiyo. Muna kahimtang nato karon. Sakto ka na. Tanawa ron. Namagugoy mo ka social media. Ang gipadayag karon, ang gituboy karon. Ang manakutan. Pero pag-post sa Facebook o Panginoon, bugalan ka. O magbantay. Bugalan ka. Bugalan ka. Pag sunod sa Facebook, muna ang mga taong gusto ka mahadlok, mag-post ng versikulo. Mahadlok ba rin? Ako rin sa mahadlok ng son. Ba't-usan kayo ito sa mahimo? Versikulo. Kaya tubagong panahon. Sa saktong magtubag. Hindi ko mahadlok ka na. Gato mo kahadlok mag-post ng mga verses sa inyong Facebook. Kumapit ang kitagaan mo sa ginoo Facebook kay aron na spread yung pulong. Hadlok na tamo post kay hadlok na tas amigo nga. Muli kay na nato no dire. Tinuod na ni amigo mo na jud nimo kung mas kamatuoran pero nilang dumi. Dunay maabot din mo kung amigo. Tungod sa kamatuoran. Nakadal ka tinuod nga amigo sa kamatuoran. Kanang jud ni kas kamatuoran ang kay amigo nimo mahawak. Di na tinuod nimo amigo. Nemo nang distress ng kinabuhi. Pero musulti ka sa kamatuoran, nagdadagal ng amigo, ba't pasabot ka lang? Wala tinuod na amigo. Diba? Wala. Hindi na malipay ng kanang mga tao sa kamatuoran. Daging din niya, teacheros, libungon ba na? Teacheros, ano niya? Kaya na sunod sa dili na may gumas kamatuoran. Ano sa man? Mapangis sa kalimutan mo sa maayo. Iyon. Mabudhion. Budhion. Sunod. Mapasagaron. Magpasagaron. Sunod. Puso kaayo. Nagpuso kayo. Sunod. Palabihon nila ang kahinayan kaysa Diyos. Tanawa, palabihon nila ang kailangan sa Diyos. Bisa kasabot sila. Tanawa ha. Di ba mo kisa ng mga tawanan? Nautan ang kahintang ng mga tawanan, pero kahibaw mo kasi sila. Ingon ang Biblia, mo niya mga taon nautan ng mga relihiyoso. Tanawa, kung masahon. Awa ha? Ingon ang first part. Having the form of godliness, but denying the power of it, have nothing to do with such people. Ingon ang Biblia, magpabiling silang relihiyoso. Tanawa ha, ang taong garbuso, ang taong dautan, ang mga anak na dili utahon sa ilang ginikanan, mabudhiyon, nahigugma sa ilang kagalingon, nahigugma sa rapi, dautan lang gihimo, pero niingon, kini mga tawanan dautan, nagpabiling relihi, yuso. Huwag masabot na anin sa simbahan. Daanin sa mga katigom, pero di ay, tinuod na kahintang sa kinabuhi, dili yes mo, muna lisod, muna yung si Kristo, dili ang tanan ng tawag na ho, ginoo makasunod sa ginyanyan sa langit. Di ka doon. Nagpabilin silang reliyoso, having the form of godliness. Ito si Pablo, kinsa rin, kasi Pablo gikan niya. Having the form of godliness, ang pinaka-example niya, perfect example ng Parisiyo. Ang Parisiyo, ma-example, kibaw mo, ang Parisiyo, tawag ka na, sa laing term, tigpakaroon ignon, itawag na yung hypocrites. Tanawa ang Parisiyo, hypocrites sila. Kung sa ilang suot, ang ilang sinutan, lunlon puti, paingon din is tikon. Ang ilang mga aktang bukton na yung mga bersikulo. Naa sila yahawidan, yung malaod ni Moises, pulong sa Ginoo. Naa sila simbahan, nagtuon, buntag utto, hapon, nagtuon sa pulong ni Moises. Kung tanaw mo sila, sama sila sa kanilo, pero lingon si Kristo, magbantay ka muna, kaya nagtakuban sila kanilo, mapandit ay bangis nga lupo. Muna yung lisod, lisod sila, kaya nga naman muna yung lisod, kaya nga naman nagtataw na ilang dili. Kuya, naman yung gusto nyo ka na. Pabiling sa reliyoso, pero na ilang disilikway. Naningon si Pablo, hindi kayo yung dito. Datingon din sunahan, they are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil
false teachers, natural, ang false teachers, doon na po yung mga false followers. Buhaton lang ang tawahan na, mga ito sila sa walayan, murag manapit, kung hindi nga manapit, pero di ay ilang limbungan ang mapasip. Ilang limbungan. Kung dalingon niya nga ang verse 7, tanawa ang verse 7. Hindi verse 7 ba? Tanawa ko? Always learning. Di ba mo? Yung tanaw din dyan yan ang word by learning. Kung saan ang word by learning, kung tanaw din mo na sa isang mood bang word. Basta ang word gani nga na ing, learn. Kung tamanin mo kay ing, mahimo ng learning. Kung saan mo pasabot. Ang word gani kung tamanin mo, labi ng verb, kung tamanin mo kay ing, kung pasabot, ang meaning ko siya na kayo. Word ka learn. Kung tamanin mo kay ing, mahimo learning. Ang word gani, example verb na na ing, kung pasabot, nagpadayon. Continuous action. Kung pasabot, hindi mga tawahan ang false teachers, mga hindi nga magtotoo, mga diliyas Ginoo, mga tao manautan, usaha, always learning. Tanawa. Gawas ka rin, yuso ng mga tawahan na nagpadayon silang tuon. Pero naingon ang Biblia, always learning, but never come to the knowledge of truth. Ano nga sila? Nanunay silang nagtuon, nagbasa sa Bible, pero di ko doon sila kasabot sa unsay ilang ibasa. Muna, ang nakabili na silang religyoso. Wala doon sila religious dito. Kaya lahit ang godly o lahit ang kanang being religious. Hindi sila godly. Religious na sila. Ningkuan sila sa mga siguro, mga spiritual sa simbahan. Pero wag doon sila tinulong na religious sa Ginoo. Muna yung mga ginawa. Dili dyan ang tanan ng kawag ka na kung Ginoo makasulod sa langit. Kasulod sa Ginoo sa Diyos. Ama, ever learning, always learning. And never come to the knowledge of God. Doon sila. Ano na isang may isang? Isa na ingo na Diyos Pablo. Perilous times will come. Sunahan, susana ito gamay. Just as Jannes and Jambres, ini dua ni kapajik mo, Jannes and Jambres, ito, kung di mo sa ito, budget sila, oppose Moses. So also, these teachers oppose the truth. Dato pa, kini si Moises, kini si Moises, mo kini ang tigpamamba sa Diyos. Kung pasabot ang gisulti ni Moises, pulong sa Diyos. Kini si Jambres o si Jannes, ning sumpak ni Moises. Kung pasabot, ning sumpak sila sa kamatuturan. Kung kini mga tawahan na reliyoso, kanunin nagtukon kunuhay sa pulong sa Ginoo, pinuwa ko kabot sa kamatuturan, niingon niya, mo niya mga tao bupo sa kamatuturan. Sama ni Jambres o Jannes. Mo kini ang mga Egyptian nga mga patsig nga nagpunuhay mga ning abid sa mga Hudyo. Naghimo ni sila mga milagrosong butang dito sa Egipto. Munang ang mga mini, ang mga dili tinuod nga ni Kristo na sila mga himuong nga mapalipat ka. Muni malisod sa kalabusang panahon. Dagingon din niya, but they will not get very far because as in the case of those men, their fully will be clear to everyone. Sanay na? Sanay kayo yung sanay? Ang masahod? Apan dili sila malampos. Kaya makita man niya ang tanan na ilang binuang sama sa hitabo kang Jannes o kang Jambres. Apan walay natago gikan kanimo. Amo ni. Facing the reality of the last days. Ato jud ka tubang. Amo ni ang ingon ka ganiha, ang last days dunay reality. O ang reality in the last days, usa kini ka perilous times in the last days. Nga kinahanglan ato katubangon, dili ta pwede makalikay niini.
naanani atok nang nasinati. Gikan pa sa pagsuwat ni Pablo, nagapadayon hangtod nato karon suma sa itong ibasa, naanani. Una, facing the reality of the last days, the risky times of the last days. Muna risky. Ikaduha, dindot ni sa ikaduha. Risky man ikaduha, mo lagi hapon ang isang wordings pero na usap-usap. The risky. The risky times. Ang una, the risky. Ito ay delikado. Ang kini usa, the risky, muna ang isang sulban. The risky times of the last days. So, ni risky. Kining risky, wala how nag-research na murag wala siya sa dictionary, pero ningon ang dictionary, ingon ang AI, nga masabot sa word. Ang word na risky, gikan sa word na rest. Dunay kapanglayan. Yan ako definition rin. Ini nga definition, ako na po din mga igsoon, what is dictionary, kaya wala magaling yung word na risky. Dapat definition ini, pero ini nga definition yung game mo, based on this Bible. Okay, tanawa ang definition ng game mo ha. Okay. The risky times of the last days. Bisaya pa, ang kapahulayan sa panahon. Duray kapahulayan sa panahon sa panahon ng adlaw. Okay. The risky. Ako saan i-define ang word the risky ha? Ang bitang maglibo. Ini, ang word the risky, risky means pananawa, continuous doing something that gives you security. Mulay ka pahulayan. Dili na pahulay nga para mag-meaning ka. Kung saan may meaning sa rest, ka na rest ka na ba? May mahuway ka na ko. Dili ka na. Huwag mo sabot. Kung naka ni Kristo, doon na kay rest. Kung ang rest, di mo na ho, doing something that gives you security. But masabot, ang rest niya ay resting award, nagpadayon ka pagbuhat sa mga butang. Nagpadayon din na. Wala na yung nagpahuay ka doon. Resting means continuously doing something that gives you security. Ang resting din, pahulayan di ay modeli ang pagpadayon sa pagbuhat sa butang o sa mga butang na naghatag kanimong kasiguruhan. Mga ikson mo doon ay maghatag. Muna maghatag ng kapulayan. Bisan kung saan mo, bisan pagbaghagok ka sa buluhaton. Muna ha, bisan pagbaghagok ka sa buluhaton, bisan grisyon na ka buluhaton, bisan pag arang ka, grabe na ka buluhaton, basta nakasabot ka, nga kanang buluhaton na, nakahatag ka nimong kasiguruhan, bisan kung sa panakalisod, maghatag ka nimong nagkapulayan sa imong kasing-kasing. Tinawon na. Tingala mo na pag-alagad sa Ginoo, doon na kay labor. Grabe ng labor. Hanggang ka doon ka, magdunsingot ka sa pag-alagad sa Ginoo. Pero kaya nakasabot ka, nagbuhaton na sa Ginoo, bisag kung saan nakabunlay, bisag kung saan nakahagong, imo na buhaton, kaya nasayod ka, samta na yung himo na, maghatag ka nimo ng kapahulayan. Yan ang kapahulayan, hindi kayo mabuhay ka ng Ginoo. Doing something continuously that gives you security. Dato pa ay sa katapusan ng panahon na, lisod pa ang madunang gahapon kay kasiguruhan. Wala kay rest gahapon. Niingon si Pablo, ingon sa katong Timoteo, mo ni mahita mo sa uwabot na panahon, pero ikaw, continue in the things which thou hast learned and has been assured of. Nawa, ingon sa 14, kapasal sa Bisaya. O ni Timoteo, o ni kahitang sa panahon lisod, risky, pero doon ay risky. Doon na kay kapulayan. Kaya kapulayan, doing something continuously
that gives you security. Mao ni ang kasiguruhan ni Timoteo. Ingon sa 14. Apan ikaw, inas Timoteo, apan ikaw, pabilin diha sa kamatuoran nga gitudlo ko kanimo og hugot mong gituuhan. Bisan ni ay so Pinos Pablo nga kining panahon lisod ang mataw badal nila Ginoo pero those times pero tunay ingon si Pablo pero ikaw Timoteo akong anak des pagtuo pastor mangas piso ikaw dili kasama na ining mga kawanan pabilin sa kamatuoran nga akong gitudlo kanimo o giingon diha nga sa to pabilin sa kamatuoran gitudlo kanimo o hugot mo gituuhan. Imagine na hugot mo gituuhan. Continue. Gaganahan pa niyo. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Muna katunang pabilin niya sa kamatuoran yung nagkatunan. Kaya nga naman, mo niya ang iyon. The risky times of the last days. Basta na may kamatuoran mga igsoon, nga gipadayag sa Ginoo diha kanimo, mo na maghatag kanimo kapahulayan. Bisan nagkagumot ang kalibutan, bisan gilan ang panahon sa kalibutan, pero kay nakay kamatuoran, mo na naghatag kanimo kapahulayan sa inyong buhay. Kaya ba mo sa itulo nga continue? Nagkakamong example. Ingana yung continue mga igsoon. I-reason ka na ba? Ako ganahan ko illustration na igsoon kay ano dyan masakta ako doon sa ipulong continue. Ang continue mauli upan. Muni plaza. Muni ang karsada. Kini muni karsada. Ang continue mga igsoon giingon ni sa Grego mino. Ang buto sa bot sa mino is stay in a given place. Muni continue ha. So na pastor continue the stay. Ako ni kuan ninyo. Ako ni isa-isa ninyo. Kay pastor ang continue nagpadayon man da imong meeting. Continue means to stay in a given place. Ako ni ang continue. Kung pasabot, ingani ang meaning sa continue. Restriction. Muni ang daan. Muni ang oval. Pag ingon pa mag-continue des kamatuoran, kung kini oval mo ni kamatuoran, kung pasabot ikaw Timoteo, pabilin sa to pabilin diha sa given place. Kung no place kamatuoran, pabilin diha Timoteo. Padayon diha sa imong pagkalagad sa Ginoo. Nga nagpabilin ka niini. Diha ka jud ka pabilin. Ayaw nagtipas. Pabilin ka diha. Mo di ko sa continue. Dili kay continue nga. Ang meaning ko kay continue unsa? Kung atong meaningan na continue atong sabto nagpadayon man. Pero ang meaning stay man. Abot pa sa tayo, stay ka sa lugar in a given place nga naglihok ka. Nag-stay ka sa lugar nga imong gituhan nga mao kamatuoran nga nagpadayon ka gihok. But pasok kay simang-simang. Muna continue. Pabilin sa kamatuoran. Pag kinabuhi sa kamatuoran. Tingnan naman. Muna naghatag kanimo. Sa to kamatuoran naghatag kanimo og kaluwasan, ingon diha, hatag kanimo. But continue thou in the things which thou hast learned and hast given, knowing whom thou hast learned them, and that from the child, hindi ka sa mong pagkabata, and from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Ang hindi pabilin niya sa imong gikatunan, pulong ni Ginoo kamatuoran Holy Scriptures. Dagingon diha, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able, naghatag ng abilidad, which are able to make you wise. Kamatuoran na, maghatag ka ng wise. Saan wise? Wise, gingon rin wise unto salvation. Mauna ang sulpat sa umabot na panahon. Ang umabot facing the reality of the last days, ang reality, usa ka perilous times,
usa ka risky times, pero kung doon na kayo Ginoo, bisan pa rin ang dagan ng panahon, ng malisod, sa na kay Ginoo, kasabot ka sa kamaturan, naghatag ka rin ng kapahulayan ng kamaturan sa inyo. Tinuod na. Tinuod na may eksyon ng isulti. Ingos mablugkon tinyo diha sa kamaturan ang itutulog. Kung isay sa inipidyo, di ba mo sa kamaturan? Kamaturan mo ang tulong sa inyo. Yes, tinuod na. Verse 15. Verse 15. Ingon ang verse 15. Nasayod ka, sukat sa iyong pagkabata, nagpasa ka na sa balaang kasulatan. Ano ba ang balaang kasulatan? Kung saan balaang kasulatan? Sa na to, Lord. Kung saan balaang kasulatan? Balaang magbasa ka sa balaang kasulatan. Nawa? Kini mo'y naghatag kanimong kaalam. Wise. Kaalam. Unto salvation. Salvation. Diha ni Kristo. Si Kristo ni ay. Kaya ang sentro sa Biblia si Kristo. Gikan pas Genesis 1:1. May isang kung tanaw ninyo ang Hebrew pictograph, si Kristo na nas Genesis 1:1. Di pa na ito makita sa Genesis 1:1, Pastor. Kaya Genesis 1:1, sa sinugdan, dibuhat sa Diyos ang langit kung kayo, tawag mo lagi Kristo. Yes, di mo makita niya sa Bisaya, di mo makita sa English, di mo makita sa Tagalog. Pero makita mo sa Hebrew pictograph na si Kristo nila, niya Kristo sa Genesis 1:1. Ano lagi kung ano ito? Di na naman sa isa. Huwag pasabot, pag iwan ni Pablo, hindi mo ang kahintang sa puwag na panahon. Ang dautan, grabe ka dautan. Pero ikaw, pabilin sa kamaturan. Kaya kamaturan mo ka na balang kasulatan. Balang kasulatan mo ka na ang ulong sa Ginoo, pabilin ka. Kaya ang sentro sa balang kasulatan mo ni Mike Sol, gikan pa sa Genesis, kutob sa katapusang Bible, ang kutob sa katapusang libro, si Kristo, may sentro nila. Hindi mo masahol. Dili kita may sentro. Usahay, ibasa sa Biblia, kita man, ayan ni Bilay. Si Kristo may sentro niya. O kung sa'y ginipon ni Kristo sa mong kinabuki. Ha? Nasayod ka na, sukat sa iyong pagkabata, nagbasa ka na sa balang kasulatan. Muna yung Maikson. Muna kitang magilikanan. At ito, di atong anak. Bisa naman, siguro, di pa dyan na mabasa itong anak, di mo Bible. Di ka ganit, lisod ka, ito, tulungan na. Basahan na ito. Naghahat, katulad itong versikulo. Kingalis di mo, yung kita sa pagkabata. Gitudluan siya muna, gitudluan siya nanay, unsa gitudluan pa siya Pablo. Kung sayo na kani anak, tawa. Tungod sa balang kasulatan, unsa may balang kasulatan? Ingon sa 16. Tanawa balang kasulatan. Ang 16, nagpadayag sa balang kasulatan. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lambda gikan sa Dios. Sa ato kani ay pag iuli pabiling sa balang kasulatan kay kini balang kasulatan iya sa Diyos. Giingon na muna sa Bisaya nga ang balang kasulatan sa to gisulat uban sa lambda no? Lambda gikan sa Diyos. Mga igsoon, iba mo sa lambda? Usay mo na gilamdagan lang una pastor. Sakto mo na pero di na mo meaning. Giingon na sa English, inspiration of God. Okay, ang Bible ko no, o ang Bible gisulat uban sa lambda. Pero kung pumunta, igsuon, gusto kayo magpasabot ng Bible, ang balang kasulatan ng gisulat uban sa lambda, di ta katubag. Kaya nga naman, huwag man ta kasabot sa lambda. Ito mo naman, lambda ka na dili ang anak ng meaning. Muna akong tanawon ang original ni Jaka word. Ang original ng meaning sa word, o ang original meaning sa inspiration, itawag ka ng Theonostos. Mana, ngayon ni Pablo, ang balang kasulatan, gisulat, Theonostos. Sa ito pa, kung sabi ko sa mga pastor nga, ang balang kasulatan, gisulat, Theonostos. Lambda. Muna lambda. Masaya na yun. At Theonostos na ison, kumani ka pulong. Theo means God. Ang nostos means breath. Breath. Sa ito pa rin, ang pulong sa Ginoo, God's breath. Ang Biblia mga igsoon, gininhawa ni sa Diyos. Muna na iyo sa Timoteo,
pabiling ka sa kamatuoran nga ang gisulti mo kanya na kamatuoran yung gisulti. Gininawa na sa Diyos ka maghatag mo kinabuhi. Maghatag mo kalikon sa maabot na panahon na malisod. Pabiling niya. Muna niingon din sunahan. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios mapuslano na aron sa pagtudlo sa kamatuoran. Wa na lay tudlo sa kamatuoran ng Biblia na. Ulo nga. Mapuslano sa kamatuoran. Ang Biblia gisulat gikan sa Dios aron sa pagpadlong. Wala lay padlong pulong sa Ginoo. Sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Mauna. Kasi maabot na panahon, ang tawag na di na maminaw. Pero ikaw yung pabilis ka matuulan. Ikaw na ka matuulan, tulong na sa Ginoo. Mubadlong ni mo na, musaway ni mo na, mutudlong ni mo na, kung sakon pag kinabuhing matarong. Ingon sa 16, 17. Sa ingon, ha? Kung nagpabilin ka, sa ingon, ang nakalagad sa Diyos, masangkap pag-ayo. Ha? Masangkap pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Sa ito pa, di ka masugama. Ha? Di ka masugama. Sa maabot ng ilang na panahon na tao na utan na. Di ka masugama nini. Di ka maparihan nini. Kaya naman, si Pablo nagtutulong, pabilin niya ni Timoteo sa kamaturan. Kaya nang kamaturan, ngayon mong bigatunan, gihatag as Ginoo dihan mo. Mahimong kang mga puso sa akin. Muna yung ato may suko. Muna itong nungguman. Kung sa akong dahil how to face the reality in the last days. Pabilin niya sa kamaturan. What na yun? What na July? Kung nakay naagi palagi na sa Ginoo sa kamaturan, salamat yung Ginoo. Pabilin niya sa Ginoo. Continue. Sa ito continue, stay in a given place. Kung sa kamaturan pa rin, stay diha sa ihatag ng kamaturan sa Diyos. Piliin niya. Diha na magdagan yung pinabuhi sa kamaturan. Kaya bisan pag maabot na panahon ko sa ka-Carlos days, mahimok ko niya. Yan naman, ingon ang Ginoo. Nasa kanan niya lihog ma. Ingon siya. Ang maayong buhat, ang maayong butang ang isugdan niya ninyo. Ingon ang Ginoo ha. Ang maayong butang ang isugdan niya ninyo. Ingon ang Ginoo, tapuson ko hangtod sa pagbalik sa iyong bukto at ng Jesus. Munang, kamaturan yung hatag ka na ito. May munang, risky sila. The risky times, the risky sila. Kasagot ng lisod ng panahon, nautan ang maabot ng panahon, kaya mga tao, nautan na, pero kinasabi sa kamaturan, doon na kay risky. Sa itong risky, kapahulayan sa iyong kasi. Kaya sabi sa kamaturan. Dahil nakahulay ka, continue doing something na pag-alagad. Continue doing something that gives you security. What's that? Ang pag-alagad pangabudlay, pero padayon tang magbudlay sa kamaturan kay muna naghatag ka nato kasiguruhan labos na muna naghatag ka nato. Wala. Easy. Ang reality sa to, risky times in the last days. Ito na tubangan ng mga lisod na panahon. Pero, dihas na lisod na panahon, doon na po tayo risky times in the last days. Ngayon risky man, kaya natay kamatukuhan. Natay Kristo na yung nga magpalikunan. Dalay doon ang Ginoo. Kaputa, mahal na rin doon. Amat sa iyong pulo. Salamat sa mga tao na kapatid. Hatag at ang dugang kalipay sa mga gagawin. Narayon ka sa mga. Usa naman sa pangalan ng Jesus.